Ayun yung pag-aaralan natin ngayon, yung araw ng puso. Kamusta ang ating mga puso? So, sa ating pong mga makakasama, salamat po sa Panginoon at magkakatipon-tipon tayo, makapag-aral sa kanyang salita at sa ating pong mga makakasama po through live streaming. God bless your heart. Halaga po, matuto po tayo sa salita ng Panginoon sa ating pag-aaral ngayon. So, welcome po. At nawa gamitin ng Diyos ang oras na ito na tayo po ay makapag palakasan at matuto sa kanyang salita. Amen? Amen. Handa na ho ba inyong mga Biblia? Ayan. Okay, so muli po magandang hapon sa ating lahat at sa araw na ito, salamat sa Diyos sa kanyang biyaya, meron tayong oras na makapag-aral ng kanyang banal na salita. So, pangunahan po tayo ng Panginoon sa panalangin. Hinihiling ko po sa ating lahat na tayo po ay dumulog sa Diyos sa panalangin. Tayo po ay gabayan sa ating pag-aaral. Shall we pray? Lord, salamat sa iyong patnubay at gabay. Dalangin namin na iyong Santong Espiritu ang siyang manguna. Maging dakilang tagapagturo. Puspusin mo kami, palakasin. We pray for your Holy Spirit to guide us and lead us. Ano mang pagkukulang at kasalanan, ay inyo po kaming patawarin at makita namin ang iyong kalooban sa mga pag-aaral na ito. Maraming salamat po sa bawat isang makikinig sa iyong salita. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. So, mga kapatid, salamat sa Panginoon. Ang pag-aaral po natin ngayon ay may connection sa salitang puso. Ayan. Kaya nga sabi, guard our heart. Paano ba iingatan ng Panginoon ang ating puso? Ayan. Kasi nga ho, kahapon sa inyo, sa amin naman ay ngayon, we celebrate that what the world called yung salitang Heart's Day o Valentine's Day, sabi nga ng ilan. But, syempre, tayo po, ito po ay araw na kung saan a day filled with flowers. Maraming nagbibigay ng bulaklak. Maraming nagbibigay ng chocolate, di ba? Kasama ng chocolate, bulaklak, or cards, di ba? Ngayon yung uso na yung through email, may cards di ba? Pwede rin yun. So, maraming expressions of love, di ba? Ang mga tindahan, nagde-decorate sila ng kulay pula, kulay pink, just to say, it's Valentine's Day. Na-check nyo sa inyong mga social media, di ba? It is full of romantic messages, right? Lahat ng yan po konektado dun sa Valentine's. Kaya nga ang sabi, sa araw na ito, gusto pong pag-aralan natin mula sa liwanag ng salita ng Diyos, we will go something deeper than roses and romance. Gusto kong pag-usapan po natin ngayon yung ating puso, about our heart. Okay? Pero yung puso po na ito, inyo pong mapapansin, it's not only yung physical heart po natin beating in our chest. Hindi yung puso lang natin na tumitibok, but spiritual heart. Yun po ang ating pag-aaralan. Bakit po mahalaga yung spiritual heart na yan? Sapagkat the center of our thoughts, yung center po ng ating mga emotions or yung ating desisyon, lahat po ay napapaloob doon sa puso. Di ba? Now, pasingin po ninyo, because God has always been concerned about the condition of our heart. Lagi ho ang Diyos nandun sa ating tinatawag na kamusta ang ating puso. Buksan po ninyo sa Proverbs sa Old Testament or Kawikaan sa Tagalog, Book of Proverbs, after Psalms, Proverbs naman. Chapter 4 and in verse 23. May binanggit po ang Biblia sa Proverbs chapter 4, verse 23. The heart is the center, na kung saan ang puso natin ay ito yung kumukontrol sa ating emosyon Ito yung pinaka-control Ano ho ang mababasa natin sa Proverbs chapter 4 and in verse 23? Sa version ni Brother Rodel, magkaiba kayo ni Ate Feli, pero Brother Rodel, nakita mo na ba? Proverbs chapter 4, verse 23. Pwedeng pakibasa sa Tagalog. I believe Tagalog yan, ano? Tagalog, Pastor. Sige po. Verse 23. Ang puso
puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, Mhm. pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. O, di ba? Ingatan mo sapagkat siyang bukal. Ang sabi nga, for everything you do flows from it. Di ba? Kati Feli, ibang version yung Tagalog nyo, di ba? King James ata yan. Pwede pong pakibasa nyo sa version nyo sa Tagalog? Ingatan mo yung puso ng buong sikap Mhm. sapagkat daluyan ng buhay. Ako'y daluyan ng buhay. Buhay. Kaya, ang sabi po ng salita ng Diyos, above all else, guard your heart. I believe kay Cecil sa English, kung nakita mo ba sa English sa Cecil? Pakibasa mo nga yung unang salita, ano ang sabi doon sa verse 23? Keep thy heart with all diligence. Mhm. Keep thy For heart. Mhm. Go ahead. For out of it are the issues of life. For out of it, ano po ang sabi? Are the issues of life. Above all else, sabi nga dun sa version kanina, keep it with all diligence. Mapapasin po ninyo yung salitang keep it with all diligence. Sa ibang translation, ang mababasa po ninyo yung salitang above all else, guard your heart. Bakit po? Kasi, yung above all else, ang ibig sabihin noon, it is priority. This is serious and this is very important. Mahalaga po kasi sa Diyos yung puso natin eh. Kaya ang sabi, above all else, guard your heart. Bakit? Sapagkat ang sabi, for everything you do flows from it. Mahalaga po sapagkat everything flows from the heart, di ba? Your words, yung ating pong salita, flows from our heart. Yung ating pong attitude, relationship, at yung ating pagpili, yung ating choices, nagmumula po yan sa puso. Kaya, pansinin po ninyo, if the heart is bitter, life will be bitter also, di ba? Kung ang puso daw natin ay bitter, di ba? Magiging mapakla rin naman yung ating magiging emosyon. If the heart is pure, life will reflect purity. Diba? And then if the heart is filled with love, kung ang puso natin ay puspos o puno daw ng pag-ibig, love will overflow. Kaya mahalaga po mga kapatid yung salitang puso natin gaano naka-align sa Panginoon. So, the question today is not who has your heart? Sino ang may-ari ng puso? No. But the question is, what condition is your heart? Kamusta kapatid ang puso mo ngayon? Are you guarding your heart or have you allowed, hinahayaan ba natin sa puso natin yung anger? Madali ba tayong magalit? Tipeli, Tijoan. Yeah? Minsan ganun tayo, di ba? Madali ba tayong we allow our heart ba sa salitang jealousy, unforgiveness, o yung salitang pride? Lahat ng yun pwede pong manggaling sa puso to take residence into our heart. Kaya po, Hearts Day only reminds us that hearts are precious. Mahalaga daw po ito sa atin. And anything po na mahalaga, it must be protected, right? Yung mahalaga sa atin, dapat iniingatan natin. Kaya unang puntos makikita po ninyo, the heart is the control center. Kaya kung siya ang kumokontrol, it is yung nangunguna sa atin, ang sabi, kinakailangang i-guard at protektahan natin. Secondly po, God looks beyond the surface. Ano ibig sabihin po nun? Which means, ang sanlibutan po, pansinin ninyo, the world is obsessed with appearance. Ang sanlibutan daw po, tumitingin dun sa panlabas. Uy, ang yaman-yaman na ni Kumare. Bakit? Ang dami niyang sasakyan, ang dami niyang property, ang dami-dami niyang mga business, di ba? Minsan maiinggit na tayo. But, pansinin po ninyo, the world is obsessed with appearance. Kasi yung nakikita lang ho natin, yung panlabas. Pero yung panloob, hindi. We are judged, pansinin po ninyo, minsan ang tao, ginadjudge tayo by how we look, right?
kung ano yung ating look, doon tayo judge syempre ng tao. How we dress, paano tayo manamit, and how many people admire us. Kapag marami ng taong nag-a-admire sa atin, doon ho tayo ginadjudge ng tao. Ang ibig ko lang po sabihin, panlabas, appearance lang. Pansinin po ninyo, ganun ba sa Diyos, Pastor? Ano ang sagot ng Diyos? God is not impressed by the appearance. Ang Diyos daw po ay hindi naaayon sa panlabas na anyo. Kundi saan? Pansinin po ninyo. 1 Samuel chapter 16. Buklatin po ninyo. 1 Samuel chapter 16. Yung Samuel po, makikita po ninyo sa Old Testament after ng Joshua, Judges, Ruth, then Samuel, then Kings. Ayan, magkakasunod na po yan. 1 Samuel chapter 16. Anong klaseng puso ba ang gusto ng Diyos? 1 Samuel chapter 16. Ayan. Ayan. Joshua, Judges, Ruth, then Samuel. Tingnan po ninyo ang sabi niya sa chapter 16. Ayan. Chapter 16, verse 7. Ito po yung talata kung anong puso ang gusto ng Diyos. Saan ba tumitingin ng Diyos? Sa panlabas na appearance ba? Ano ang sagot ng Diyos mula kay David? Kasi si David po ito eh. 1 Samuel 16, Ate Feli, pwedeng pakibasa po ninyo sa verse 7. Saan tumitingin ng Diyos? Okay? Samuel 15:7, Pastor. Chapter 16, verse 7. Ayan. 1 Samuel 16. Ayan. Ngunit, sinabi ng Panginoon kay Samuel, Ano po? huwag mong tingnan ang kaniyang mukha o ang taas ng kaniyang kataasan, sapagkat tinakwil siya, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao. Sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Amen. Saan daw tumitingin ng Diyos? Hindi panlabas na mukha. Hindi sa outside appearance ng tao. Kundi ang sabi, but the Lord looks at the heart, sa puso. Kaya po mga kapatid, when God chose David to be a king, David wasn't the tallest man. Hindi po yung si David ang pinakamatangkad sa magkakapatid. Si David po hindi yung pinakamalakas sa kanyang magkakapatid. Kung hindi ang sabi, he wasn't the most impressive on the outside. Pero ang sabi po, but David, saan nakita ng Diyos? David's heart was after God. Kaya ang nakita ng Diyos, yung puso ni David. Kaya nga po ang sabi, ang Diyos ay hindi tumitingin sa panlabas na anyo, kung hindi, the Lord looks at the, saan? At the heart. Kaya po, sa ating lahat, on Heart's Day or Valentine's Day, many people focus on finding the right person. Di ba? So, sana makita ko na yung mapapasok. Di ba? Ganun eh. Ano yung the right person. Di ba? Eh, ba't tinapat pa ng Valentine's? Ano talaga naman? Many people are focused on finding the right decision or right person. But God is more concerned with you becoming the right person. Huwag niyo pong kalilimutan yun. Mas gusto ng Diyos, ikaw mismo. Pansinin po ninyo, you can fool people, pwede mong lokohin ng tao with a smile, right? Minsan nakangiti lang tayo, but yet deep inside, punong-puno pala tayo ng pagsubok, ng problema, di ba? You can hide pain, yung sakit, pwede mong itago behind laughter, right? Minsan tumatawa tayo, nakakangiti tayo, pero yet, deep inside, Pastor, marami kong mga dinadalang pagsubok ngayon. You can appear spiritual on the outside, pero alam naman natin ang sabi nga, it is the Lord who works. But mga kapatid, God sees the heart. Yun po ang gusto ng Diyos, yung puso natin. He sees our heart, God sees our motives,
God sees our struggles. God sees our wounds, yung sakit at hirap natin. God sees our silent prayers. Kaya sa ating panalangin, kapatid, nadidinig ng Diyos yun. Kapatid, sa ating mga pagsubok, alam ng Diyos yun. Sa ating mga pagpapatuloy sa Kanya, naiintindihan ng Diyos. And here is the beautiful part po, mga kapatid. He doesn't look at your heart to condemn you. Ang Diyos po ay hindi tumitingin sa puso natin para i-condemn tayo. Ang tao nakatingin sa panlabas at sa kanyang puso para i-condemn siya. But, uulitin ko po, ang Diyos ay hindi tumitingin sa ating puso para i-condemn tayo. But, He looks at your heart because mahal ka ng Diyos. Amen? Kailan ka minahal ng Diyos? Kailan po tayo minahal ng Diyos? Ang sabi po sa kanyang talata, buksan po ninyo, John chapter 3 verse 16, the heart of the gospel. Kailan tayo minahal ng Diyos? John 3:16. Beautiful verse po ito eh. Ang tawag nga ng iba dito, heart of the gospel. Bakit? John 3:16. Kailan tayo minahal ng Diyos? Dahil ba tayo ay, ang sabi ay perpekto? Tingnan po ninyo. Pakibasa po ang verse 16 ng John chapter 3. Yan po, Ate Joan, ang sagot ng Diyos kung bakit ba tayo minahal niya. Brother Rodel, sa verse 16, pwedeng pakibasa, sapagkat Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Sapagkat gayon na lamang ang alin? Ang pagsinta, ang pag-ibig ng Diyos. Tatay Cardo, ganun daw po ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Paano tayo minahal ng Diyos? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Yun po yung salitang kaisa-isang anak. Sino yun? Si Jesucristo. Upang, ang sabi, sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po yung tinatawag nating the greatest love story. Mga kapatid, gaano man kalaki ng ating pagkukulang, gaano man kalaki ng ating masasabing pagkakasala sa Kanya, ang sabi po ng talatang ito, minahal tayo ng Diyos. Anong sabi sa verse 17? Kinondem ba tayo ng Diyos? Verse 17. Ceci, pwede pakibasa sa English yung verse 17. Kinondem ba tayo ng Diyos? Kaya siya naparito? Verse 17. Please read. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but the world through Him might be saved. Amen. God sent not His Son to condemn the world. Hindi daw isinugo ng Diyos si Kristo para hatulan o i-condemn. Yes, may condemnation sa kasalanan. Pero pagmamahal ng Diyos, naparito siya not to condemn, but, anong sabi? In Him, we might be, what? Saved. Kaya ganun po ang greatest love story sa atin ng Panginoon. Tayo pong nakikinig ngayon, tayo pong nakatunin ngayon, ganun po ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Isinugo ng Diyos Ama si Kristo, ang sabi doon, dahil mahal niya tayo. Kaya ang tanong ko po kanina, kapag ang Diyos tumingin sa puso natin, it is not to condemn you, but for you to repent and for you to accept and for you to trust Jesus as your Lord and Savior. Huwag kang magpatumpik-tumpik na, ay, saka na lang, Pastor. Ay, saka na lang ako magpapatuloy sa Panginoon. Saka na lang ako anong tawag natin, Feli? Saka na lang ako magtatapat sa Panginoon. Okay pa naman ako eh. Alam po ninyo, alam po, tama po. Alam niyo, minahal tayo ng Diyos, hindi dahil perpekto tayo. Minahal tayo ng Diyos, hindi dahil mas mabuti tayong tao kaysa sa kapitbahay natin. Hindi po. Minahal tayo ng Diyos, hindi dahil sa okay ang buhay natin. Kailan tayo minahal ng Diyos? Romans 5:8. Ito po. Romans chapter 5 verse 8. Kailan tayo minahal ng Diyos? Dahil deserve ba na tayo mahalin niya? Romans chapter 5 verse 8. Ano po ang sabi diyan? Ito po ang sagot ng Biblia. Kaya't minahal tayo ng Diyos
Ano ang sabi sa verse 8 ng Romans chapter 5? Brother Odette? 8. Ayun. 8. Romans 5, verse 8. Mas 5, 8. Mhm. Ngunit pinatunayan ng Diyos sa kanyang pag-ibig sa atin Mhm. nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Kailan daw namatay si Kristo para sa atin? Nang tayo'y makasalanan pa, di ba? Paano daw pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin? God commended His love in us, sabi nga sa English, in that while we were yet, what? Sinners, Christ died for us. Kaya si Kristo namatay sa iyo, namatay sa akin, namatay sa buong sanlibutan, in that while we were yet sinners. Kaya ganun po tayo kamahal ng Diyos. He didn't wait for us to be perfect. Hindi ho hinintay ng Diyos na, ay, dapat maging perfecto muna si Mark. Hindi ho sinabi ng Diyos, dapat maging deserving. O hindi, ang sabi po, He loved us at His when? In our worst. Sa ating kakulangan, sa ating pagkukulang, sa ating kasalanan, minahal tayo ng Diyos. Kaya ang totoo po, ang tao, iiwan ka kapag wala ka na. Di ba? Kapag ka ikaw ay mabango, kapag ikaw ay okay sa kanya, nandyan siya. Pero kapag ka ikaw ay medyo nawawala-wala na at ikaw ay para bagang sa palagay niya ay hindi na siya magiging komportable sa iyo, iiwan ka niya. Alam po ninyo, ang Diyos ano ang sabi? God commanded His love. Paano niya ikinamand ang pagmamahal ng Diyos sa atin? In that while we were yet what? Sinners. Nung tayo'y makasalanan pa, minahal niya tayo. Kaya, pansinin po ninyo, if you feel unloved today, Pastor, walang nagmamahal sa akin, just remember what Christ did. Ano ginawa ni Kristo sa iyo? If you feel unforgiven or unforgotten, parang kinalimutan na ako. If you feel unworthy, Pastor, hindi na ako kaibig-ibig. Ako ay para pang nararamdaman kong napakalaki ng pagsubok ko ngayon. Remember, kapatid, the cross. Because the cross, it speaks about God's love for you and God's love for me. Amen? Amen. Minahal tayo ng Diyos. Hindi dahil perfecto tayo. Hindi dahil mayaman tayo. Hindi dahil sikat tayo. Minahal daw tayo ng Diyos. Ano? He loved us in that while we were yet still sinners. Hindi kasi kaya natin iligtas sarili natin. Siya ang gumawa. Sa ating pong pagtatapos, you are loved with everlasting love. Amen? God specializes in heart restoration. Kaya napakahalaga ng puso. Pasinin po yung mga kapatid, some people struggle on Heart's Day. Di ba? Pagpapalapit na ang Heart's Day, naku po, Valentine's na, wala pa akong katipan. Naku po, yun ang iniisip. Heart's Day na, wala pa ako pang regalo. Alam po ninyo, some people struggle on Heart's Day not because they lack love, but because they carry the hurt. Dala-dala nila yung sakit. Dala-dala nila yung pain. Maybe your heart has been broken, kapatid, di ba? Pastor, nasa kalagitnaan ako ng puso ko ngayon ay para bagang mabuhay. Maybe you trusted someone and were betrayed. Naranasan mo na ba yun? You trust someone and you feel betrayed? Maybe you love and were rejected. Pastor, nagmahal ako pero hindi naman tinanggap ako ng mahal ko. Maybe you gave your heart to the wrong things. Right? Pansinin ninyo, baka yung puso ko na ibigay ko sa maling sitwasyon, sa maling panahon. Pansinin po natin mga kapatid, bibigyan daw po tayo ng Diyos ng bagong puso at bibigyan niya tayo ng bagong espiritu. In the Old Testament, buksan po ninyo, Ezekiel chapter 36. Ezekiel chapter 36. Yung Ezekiel po ay nandyan sa part ng Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations. Then Ezekiel, susunod si Daniel. Ezekiel chapter 36. Ano raw ang ibibigay sa atin ng Diyos? Ezekiel
chapter 36, verse 26. 36. Yeah, 36, 26. Ano raw ang ibibigay ng Diyos sa atin in regards doon sa pangako niya? Brother Rodel, ano ang kanyang bibigay ng Panginoon? 36, 26. 26. Verse 26. Mhm. Bibigyan ko kayo ng bagong puso Mhm. at bagong espiritu. Oh, di ba? Ano yung bibigay ng Ang Diyos? masuwayin ninyong puso ay gagawin kong puso na sunurin. Amen. Sinong magbibigay niyan? Yung boss ko ba? Ate Peli? Cecil. Sino magbibigay niyan? Ay, yung aking manager. Sino magbibigay ng bagong puso at bagong espiritu? Yun bang natanggap nating premyo? Ang sabi, and I will give you a new heart and put a new spirit within you. Kaya alam po ninyo sa ating Bible study, hindi ho sayang eh. Kasi ang Diyos ang magpapaunawa sa iyo, kapatid. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng bagong puso. Diyan ka ngayon matututong magpakumbaba, matututong magbigay, matututong umunawa, at matutong rumispeto dun sa ngayon sa mga palatuntunan ng Panginoon. Bakit? Paano mo na natutunang mahalin yung gawain ng Panginoon? Kasi binigyan kanya ng bagong spirito at bagong form, heart surgery without leaving scars. Right? Pansinin mo, ang doktor kapag inoperahan ka, natanggalan na ho ako ng gallbladder. At ako ho na emergency na ho. Meron ho akong 4 na butas dito sa tiyan ko. Kasi nga, laparoscopic type, hindi ho open surgery, pinadaan ho sa aking pusod yung aking gallbladder. Yung may camera. Alam mo ninyo, nag-undergo po ako ng ganong surgery. Meron po akong scars. Meron tinatawag na sugat o ang tawag nga doon, peklat. Di ba? Pero 4 na butas lang yon. Alam po ninyo, uulitin ko. Tandaan po ninyo, only God can perform heart surgery without leaving scars. Why? Because God can remove bitterness. God can replace stones with flesh. Yung matigas na puso, papalitan ng Diyos yan ng malambot na puso. God can restore joy sa puso mo. Dati magagalitin tayo, dati lagi tayong naiinis. Pwede pala tayong maging masaya sa Panginoon. And then God will renew hope. May pag-asa po, kapatid, na nanggagaling sa Panginoon. Maybe this time, sa mga nagdaang buwan, maraming problema, pagsubok ang naranasan, God can still put hope in your heart. Kapatid, you may not be able to control who hurt you. Kasi hindi mo makokontrol yung mga taong gustong saktan ka eh, right? May mga taong dating kaibigan, ngayon wala na sila. But you can surrender your heart to the one who can heal you. Yun po ang maganda sa Panginoong, kapatid. Sa ating konklusyon, sa ating pagtatapos, give your heart fully to God. Yun po ang gusto ng Diyos. Tatay Cardo, ang gusto ng Diyos, bigay daw natin ang ating puso ng buong buo sa Diyos. Guard your heart from anything that poisons it. Yun, ingatan daw natin yung puso natin dun sa makakasira dito. Right? Ano ba yun? Alam po natin yan. And then love others. Mahalin natin ang iba the way that Jesus Christ love you. Amen? Paano tayo minahal ng Diyos? Ganon din daw po. Ibalik natin ang pagmamahal ngayon. So, the greatest gift po, the greatest gift that you can give to anyone is not chocolate. Maganda yun. It is not flowers. It is not jewelry. Okay din yun. Sana kung nakatanggap kayo, no, di ba? But alam po ninyo, the greatest gift, it is a heart, puso, a heart surrendered to God. And when your heart belongs to God, you will reflect the love of God. Amen? Matututo kang magmahal. Noon, Pastor, hindi ko kayang mahalin yung taong ito. Ba't ko nagawang mahalin at patawarin? Kasi Diyos nagbigay sa iyo ng bagong puso.
May our hearts be pure, may our hearts be guarded, and may our hearts be filled with the love of Christ. Amen? Sumaatin po ang pagpapala at ang mensahe ng salita ng Panginoon sa araw na ito. Salamat po sa atin at naway patnubayan tayo ng Diyos. Amen. God bless po mga kapatid at naway pangunahan tayo ng Panginoon. Question and answer na po and fellowship. Alright. Diyan, nadidinig pa kami. Dinig na ka natin, Joanna, nakapagsalita na. So, mahalaga po yung Hearts Day ngayon, yung puso. Hindi lang kada February, kung hindi araw-araw sa buhay natin, Hearts Day or Valentine. So, we can learn to love and to give love as God loves us. Amen? Ganun po. So, pwede pala tayong bigyan ng Diyos ng bagong puso. At bigyan ng Diyos ng bagong espiritu. Siya lang ho ang makapagbibigay nun. Alright, may tanong ho ba kayo? Question, fellowship, and testimony. Salamat sa Panginoon. Ate Peli, salamat sa Panginoon. Amen po, salamat sa Panginoon. At ito lang ang ating kalakasan ang kanyang salita. And the Word of God will help us through the Holy Spirit. God's Word can give us the grace and the mercy to continue. Magpatuloy po sa Kanya. Kaya, lahat po ay nasa kamay at kapahintulutan ng Diyos. Nagtitiwala lang po tayo. Yun nga po ang faith. Di pa natin nakikita, pero nagtitiwala tayo. And we believe God will answer. Amen? Amen. Si Dara. Ayan. May tanong po ba kayo? May any prayer request? Oo, si tatay. Ayun. Pasalamat ako, Panginoon, kasi si tatay patuloy siyang nag-ano talaga. Feeling ko talaga nakikita ko. Nakikita ko naman po, talagang nagbabasa siya ng Bible. Amen. Malaking bagay po yun. Nagagdagan ng paghihingi ko sa Panginoon na siya ay Panginoon, tumanggap sa Panginoon. Kaya binigay naman na po niya sa akin. Pero napakahabang taon, napakaraming taon na talagang ginugol ko akong halos umiiyak ako sa Panginoon kung paano ko siya madadala sa Panginoon. Pero talaga parang may plano ang Diyos. May panahon po. Darating at darating pala pag talagang pumasok na sa puso niya. Kahit hindi mo siya pilitin, hindi mo na siya asa isip na niya, nasa puso na niya. Amen. Kaya in His time po. Kasi sabi nga ng mga anak ko ni Rodel, pag nag-aaway kami, sasabihin ng mga anak ko, Nanay, hindi ka pa ba sanay? Yan ang sinasabi nila sa akin. Pero nung July na tumanggap siya sa Panginoon, hindi po kami nag-aaway, hindi na po kami nagkakasagutan, wala, tahimik kami, masaya kaming dalawa. Amen po. Kaya ako very blessed na po ako talaga. Amen. At sa anak ko, ayan, natutuwa ako kasi si Rodel, tagal din po ng nanumbalik din po siyang muli sa Panginoon. Amen. Ano po yun kasi, Tefeli, you made it you made Christ as the center in the family. Mahalaga po kasi na si Kristo ang Panginoong Jesus ang maging sentro sa pamilya. May panahon po sa panahon ni tatay at dumating po yung panahon na yun sa kapahintulutan ng Diyos. Hindi po kayo tumigil sa panalangin, hindi po kayo nawala sa paglilingkod. Mahalaga po kasi yung koneksyon at pagpapatuloy sa Panginoon. Hindi lang natin alam kung kailan, but God will answer your prayers and I believe God answered it. Tatay po ay nagpapatuloy at tulad po sinabi ninyo, ay kumilala at nagtiwala sa ating Panginoon. Amen po. Tatlo lang
naman daw po yung kasagutan na yes or no or wait. Or wait, oh. Wag ko kayong bibitaw, talagang ganon. Oo, hindi, hintay lang. Ganon naman talaga. At kung dumating man ho magkaroon kayo ng pag-aaway o yung salitang hindi pagkakaunawaan, nalilimitahan po yan dahil nga sa ating Panginoon. Agad pong Oo. agad pong na... Hindi po tulad nung dating, di ba na bigla-bigla. Ngayon, nagkakaroon po kayo ng parang there is someone na namamagitan sa inyo. At yun nga po ang Panginoon. And this is the Holy Spirit that will lead you and guide you na maging maayos po yun. Normal po yun sa mag-asawa nagkakaroon ng di pagkakaunawaan. Di ba? Nung dati, lumilipad yung mga plato-plato. Ngayon, hindi na. Di ba? Di ba? Nung dati, yung mga silya ay na lumilipad yung lamesa. Di ba? Ngayon, hindi na. Kasi nga, ang Panginoon na ang... Oo. Ang Panginoon na ho ang gagabay sa inyo. Ganun. Saka wala nang alak, wala nang sigarilyo, wala nang ganun. Wala nang bisyo. Oho, may panahon po talaga. Ang Diyos naman ho ang gagabay nun sa bawat isa sa atin. Hindi dahil napilit tayo, dahil sa si pastor, o dahil lagi akong, di ba? Hindi ho, ang kamay ng Diyos ang hihipo sa puso ng bawat isa. Ganun po yun. It is God that will intervene sa buhay niyo at sa buhay ko. No, ngayon, binabasa lang natin ang Biblia, napapakinggan natin, but still, it is the Lord kung hahayaan natin yun, manguna sa atin. Kasi tayo yung last yung sagot Ano yung decision natin, di ba? Sabi ng Diyos, bibigyan kita ng bagong puso, bagong espiritu. Binigay na nga ng Diyos sa atin, pero ayaw naman natin. Lumalaban tayo, at ang nangyayari, hindi ho nag-work ang Panginoon. Kaya, hindi nagiging mabunga yung ating pong Christian life. Ganun po yun. And thank God, salamat po. At kayo po si tatay ay naliwanagan sa salita ng Panginoon. Glory to God po. Amen. Alright. May tanong ba si tatay? Hindi naman si Rodel kaya sagutin. Mati Rodel. Tanong siya sa akin, hindi ko kaya sagutin. Naalala niyo ba yung tanong ni tatay?